Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga ginigiliw kong mga kapatid, sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang, ating ngayong suriin ang ating mga sarili. Magpakumbaba tayong lumapit sa Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagdurusa, mga nagawang pagkukulang, nawang gawang pagmamalabis at kasalanan, ito'y ating ihingi ng kapatawaran upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit. Makamtan namin ang iyong mga pangakong hindi malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinagsasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbuntong ng pilak at ginto. Sa iyo ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan na sa tusong pamamaraan. Ihuhulog kanya sa lalim na walang hanggan. Papatayit ihahagi sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalaman ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng dalawa ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan.
Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad ng marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumusunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupaing alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli ang magiging una. Mga ginigilo ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maraming matalinghagang salitang binitawan ng ating Panginoon Heso Kristo. Ngunit ano nga ba ang ating pangunahing dahilan o pangunahing layunin? Bakit nating nais mapabilang sa paghahari ng Diyos? O di naman ay makapasok sa paghahari ng Diyos? Ano nga bang hinahangad natin sa buhay? At bakit gano'n na lamang na napakaraming naghahangad na marating ang paghahari ng Diyos? Mga ginigilo ko mga kapatid, isang babala marahil ang ipinapaabot sa atin ng ating mahal na Panginoon sa pagnanais ng mga tao, pagnanais natin lahat, anumang antas ng buhay meron tayo ngayon na mapabilang sa paghahari ng Diyos, hinahamon tayo ng pagkakataon. Ang karangyaan ba? Ang karangalan ba? Ito ba ang dahilan kung bakit natin nais makapasok o makapilang ang paghahari ng Diyos? Ano bang saysay na tayo mapunta o maabot natin o makamtan natin ang karangyaan at karangalan kung tayo naman ay mapapawalay mismo sa Diyos? Ang ating atensyon, ang ating mga hangarin, ating adhikain ay dapat nasasalamin kung bakit natin ginagampanan at ginaganap ang mismong pintuan ng paghahari ng ating Panginoon. Makapiling lamang siya isang malaking karangalan na mapabilang lamang sa mga pinaghahari niya isang malaki ng karangalan. Ano pang dapat natin hanapin pa? Hindi pwedeng magsabay ang ating mga hangarin dito sa makalupang bagay o makalupang buhay at ang paghahari ng Diyos. Sabi nga nila, there will always be sacrifices that will entail in order for us to attain the kingdom of God. What man has to gain, what man has to sacrifice to gain the kingdom of God, merong kapalit. Sabi nga nila, lahat ng bagay may kapalit. May kaakibat na kapalit. Bawat sakripisyo may kaakibat na pagwawagi o karangalan. Bawat pagwawagi, may kaakibat itong pagduruso at sakripisyong nakaantabay o di kayo na may nauna na bago mo makamtan ng tamis ng tagumpay. Bawat bagay sa buhay na ito may kapalit. Bakit? Siyempre, we must always consider, my dear sisters and brothers, kung ano ating pwedeng ibigay para makamtan natin ang mas higit sa buhay. Is there remember the words of Peter in this gospel for today? Ano nga ba ang kanyang sinabi na tila bagang kanyang mababaw na pagtugon sa hamon ni Kristo? Panginoon, ipinigay namin ang lahat. Iniwan po namin lahat. Ano naman pa para sa amin? Yun ba ang dahilan kung bakit mo na sumunod kay Kristo? Na ikaw ay nagbibilang? Na ikaw ay
Para bagang nanunumbat. Hindi ba lahat naman ng ating tinatamasa ngayon? Maaring oo, pinaghirapan natin, sariling pagod, sariling luha, sariling pawis ang ating ipinamalas upang sa ganyan makamtan na kung ano meron tayo ngayon. Pero ang salita ni Pedro, iniwan namin lahat. Ano man ang para sa amin? Ito ba'y hupaghingi ng karampatang kapalit? O pabuya marahil para kay Pedro? Mahari. Pero mga kapatid, di natin alam anong nasa kalooban ni Pedro. Hindi natin alam anong nasa kalooban ng bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung anong ba ang dahilan kung bakit dahil kung minsan nanunumbat. Pero isa lang ang sisigurado natin mga kapatid, sa harapan ng Diyos, ang ating paghahangad ay isa ng malaking karangalan. Yung maghangad ka lang na makapasok ka at makapiling mo ang ating malapit sa kanyang paghahari. Yung magampanan mo lang ang paghahari ng Diyos. Yung marating mo, paghahari sa sarili mong buhay, isa ng malaking biyaya at karangalan. They left everything. What is there for us? What is there for me? Said Peter. But Christ's answer is indeed so sublime. Mga kapatid, makapilan, makasunod ka lamang sa Kanya. Maramdaman mo lamang, matunghayan mo lamang, ay ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Yung pagbibigay ng ating sarili, doon ang naghahari ng Diyos. Yung may pakita natin, may paramdam natin, may ipamahagi lang natin ang ating parte, ang ating bahagi. Kung si Kristo nga, hindi niya binilang kung anong meron na sa Kanya. At para sabihin niya sa atin, lahat ibinigay ko para sa inyo. Isang malaking karangalan na magbigay ang sariling buhay ang anak ng Diyos. Isang malaking karangalan na tayo ay pag-alayan niya ng kanyang sariling buhay. Isang malaking karangalan. Una, ibinahagi niya ang kanyang ama upang matawag nating ama. Ang amang nasa hari. Ang ama na may-ari ng sanlibutan. Isang malaking karangalan na mapabilang tayo bilang tagapagmana ng pag-aahari ng Diyos. Pero what do we need to do in order to deserve? Ayun eh, di ba? Deserve mo ba? Bakit mo hinahangad? Marami sa atin na naghahangad. Di ba? Question is, do we deserve it? To make us feel deserve it is what Christ really wanted us to understand. Yung maiparamdam niya sa atin na, uy, deserve ko ito kasi ako ay anak din ng Diyos. Deserve ko ito. You see, there is a thin line between the feeling of entitled and the feeling of deserving. But let us not lose our attention towards feeling it to be deserving. Huwag tayo mauuwi at masasadlak sa pakiramdam na tayo entitled. Bakit? No one of us are entitled of it. We are just but mere beggars of the kingdom of God. And remember, to admit that we are just but beggars, to admit that we are just but spectators, and at the same time, we are just but servants of the Lord. Mga kapatid, doon napupukaw ang damdamin ng Diyos, kaya nga ipinagkakaloob niya sa atin. Huwag mong sabihin, meron ka ng dapat, meron ka ng isinakripisyo. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nagbabahagi. Tandaan mo kapatid, unang nagbahagi upang you be deserve ang paghahari ng Diyos, ang anak ng Diyos mismo, ang ating Panginoon. Tularan natin siya sapagkat sa pagbibigay niya ng buo ang kanyang sarili, napaluwalhatian siya ng Ama. Kung gusto mo na meron kang deserve, kailangan mo munang ibahagi ang lahat ng sayo ng walang pagbibilang, walang panunumbat. After all, bakit ka manunumbat? Lahat naman ng bagay na ito, hindi galing sayo, galing sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Sa bawat pagdalangin ng ating po itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaarian.
Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang maunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga mithiin ng iyong bayan. Mapunawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay tagahari, kasama mo't ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming hanap, naming taglay, sa palad mo ilalagay. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain sa iyo, na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot. Sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Tuhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang biyayang kaloob ni Kristo, humayo na po tayo at maging biyaya din sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, ecelitanis hostia, elafremugon hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tangis sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at naludumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus Honor virtus quoque siret benedictio procedenti abundoque comparsit laudatio. Amen.
Panem de cielo prestetisti eis. Omni delectamentum menseaventem. Oremus. Deus, ubi nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis preces sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan na Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.